ngayon pa lang, nakikita ko na in the next 2 years, hindi lang talamak pa ang nakawan, wala pa rin investments, wala pa rin masyadong infrastructure. Kasi in 3 years, yung first 3 years niya, walang nangyari, bumagsak pa yung economy. Anong magagawa niya in the next 2 years? Kasi sa first 3 years, kaukaw ng kaukaw. So, ano pang aasahan natin dito sa remaining nung term niya? Kaukaw ng kaukaw. Lalo ngayon, lame duck president na siya. So, sa totoo lang, dapat tayo mismo ang mag-invest sa sarili nating bayan. Huwag tayong mag-angkat ng mga produkto or commodities galing sa labas. Gayahin natin ang Korea and ang Japan. Tingnan nyo sila. Lalo na sa pagkain. Yes. Ayan. Napaka-favorite natin ngayon si Secretary Chu Laurel. Dahil agriculture po talaga ang nangunguna sa concerns ng mga Pilipino dahil ang mga tiyan natin dyan nakasalalay sa agrikultura. Yung inflation, meron din yan effect sa interest rates, ha? So, tataas din ang interest rate. So, mas mahirap din umutang para Correct. sa mga magnenegosyo. Tapos, ngayon, dahil mataas ang importation natin, manghihina din ang piso. Oo. Diba? So, yung cost of doing business, yung tatlong yon, inflation, interest rates, at saka peso, lahat negative yan. Diba? So, Yeah, kung apektado ako lahat. negosyante, ba't napupunta sa Pilipinas? Masakit ulo ko, Ma'am Cora. Unang-una sa Grabe. sariling bansa nila, medyo affected na sila nitong oil crisis. Kaya Kaya mga pala stock market sabi sila. ng professor ko sa calculus economics, buti na lang pinasa ko yun, Dr. Matsod. Dumugo po ilong tenga ko doon habang nagrarally pa ako araw-araw. Pinasa ko yun. Tinry ko talaga pong pumasa sa inyo. Sinabi ni Professor Dr. Winnie Monsod, dating NEDA Secretary ni President Cory, na she is not optimistic na sa susunod na mga taon ay makaka-recover ang Pilipinas dahil walang kakayanan si Bongbong Marcos at ang mga nakapaligid sa kanya. Wala talaga. Mahirap Talagang, talaga. kaya nga, ngayon pa lang, nakikita ko na in the next 2 years, hindi lang talamak pa ang nakawan, wala pa rin investments, wala pa rin masyadong infrastructure. Kasi in 3 years, yung first 3 years niya, walang nangyari, bumagsak pa yung economy. Anong magagawa niya in the next 2 years? Kasi sa first 3 years, kaukaw ng kaukaw. So, ano pang aasahan natin dito sa remaining nung term niya? Kaukaw ng kaukaw. Lalo ngayon, lame duck president na siya. Yun, nasa na nga yung duck ko? May binili akong duck eh. Na gagawin ko props dito. Nilaro kasi ni Dior eh. Nung aso. nakita ko yun. Oo, hindi Inaksayan na niya yung, Bibili kita inaksayan na niya yung kanyang political capital. As in, wala na siya. Negative na nga, di ba, ang kanyang net Oo, trust at rating. saka tsaka wala net siyang approval. program, mga kababayan. Wala. Kung anong recovery. Pansin nyo ba? Wala. Nag-inaugurate siya Walang doon project. ng mga water purifier doon sa barangay doon sa Bacolod eh. Footbridge. Footbridge. Ano ba? Ano ang recovery plan ni BBM at ang kanyang mga financial na mga, what do you call this, secretaries? Ang kawawa dito, bugbog na si E.S. Ralph Recto. Tingnan nyo, dati ang gwapo-gwapo ni Ralph. Ngayon nawala na. Lahat sila na dry. Oh, wala Lahat na. Lahat sila na dry. Tingnan nyo. Lahat na nagtrabaho kay BBM yun na nag-iba talaga yung itsura. Hindi, pero Mama Bing, Oo. alam mo, wag na tayong lumayo. Simpleng bigas. Hindi natin mapababa ang presyo. Bigas na yon. That's a very, very At important. pinramis niya yan, ang eleksyon Yes, niya. diba? Na Hindi may natin 20 daw maano. pag siya Kasi ang nagpa-promise presidente. siya na hindi kaya. Hindi kaya. 20 pala, Budol 1/4. talaga. It's really budol. 21 One-fourth pala yung 80 pesos. At saka yung NFA na yan, anong palagay mo dyan, Ma'am Cora? Marami po kasing nangyayaring kalokohan dyan sa NFA eh. Dapat sara na lang yan eh. Oo, tingin ko dapat isara yan. Palitan na lang talaga. Suportahan natin talaga yung ating local farmers. Kaya lang That's very napakaraming ano dyan. Oo. Maraming kawatan dyan sa NFA. Yung NFA, may cartel yan eh. Oo. Di ba? important. Yeah. Hello? Sa Bucor din. Sa Ah? custom. Kaya nga nandun, di ba? Yung bigas na yan. Di ba? Grabe naman yan. Lahat, sibuyas, bigas, Bawang. Yung basic. bawang, Basic talaga Asukal. tinitira nila eh. Kaya nga di ba, ang unang-unang trabahong kinuha ni BBM is Department of Agriculture. nandun eh.
Kasi nandun. Andun lahat. Yung magtataka ka, bakit yung presidente hindi pa nga nakasimula eh? Gusto na mag-secretary of Tapos agriculture. tumaas ang Ayun sibuyas. pala, smuggling pala sa sibuyas. Tumaas ng Smuggling 700 per Bigas. kilo, di ba? Pila? 700 per kilo. Grabe yan. Mas matindi Mataas pa siya sa asukal. Oo, grabe Grabe. Tapos sumunod yung ano, yung Bawang. pepper. Oh, Yung sili. Chili. Nagkukulintas nga ng pepper yung mga Ay, komedyante, sili. di ba? Anong Yung mga- kulintas? Kulintas. Nagkikwintas. Yung necklace. Okay. Noon, pag nakakwintas ka ng sili, social ka. Di ba? Grabe talaga, alam mo. Kaya ako talaga, tama ako eh. Nung nagka-rally ako sa mga rally ni Lenny, akit ako sa stage, sinabi ko, pag nanalo yan si Bongbong Marcos, number 1, kronyismo na naman yan. Pag nanakaw ang pakay ng mga yan, ayan. At siguradong hindi na yan naalis. Political dynasty yan. Kaya ang plano niya noon, ang papalit sa kanya, si Martin Luther Romualdez para daw i-hold niya yung trono para kay Sandro. Ay, Yun nga yung playbook nila. Diyos wala ko. na po. Ngayon, alam na ng tao, booking na. Kaya ngayon, ang... Eh, kasi naman naging gahaman sila eh. Yun, Oh, first 2 lantaran. years, kaw-kaw ng Hindi, kaw-kaw. magkaiba kasi, nung martial law kasi walang social media. Oo. Oo, Yan akala kasi. nila dahil control nila ngayon ng mainstream, hindi Yeah. kakalat yung totoong information. Exactly. Yeah. Kaya lang kita naman sa mga numero eh. Yeah. Tignan mo lang yung mga economic reports. May pagkakaila mo ba yun? Diba? Kaya ako laging yeah. tinitingnan ko lang yung economic numbers. Yeah. Paano mas stock bilib market, pa Ma'am ako. Cora? Kumusta? Bagsak. Ilang percent na po ulit ang hindi nagdag? Actually, bumalik na sa almost 6,000 eh. Babagsak pa yan kasi nga, pag lumabas yung mga quarterly reports, ganyan, syempre, lalong babagsak yung confidence. Ano yung forecast nyo? Like, in, let's say, hanggang April, For what? for stock market? Sa stock market, Inflation. siguro, mahirap magsabi ng exact Kasi ano number, siya eh, no? no? Pero baka ma-break niya yung 6,000 yung stock market. So, Bababa pa rin? Oh, bababa pa yan. Actually, yung pag tinitingnan mo yung chart, ang pinakamalalim mga 4,500, 4,900. Ganyan. So, medyo malaki pa yung ibabagsak niya. Dati si Pinoy ang presidente, araw-araw tinitingnan niya yung stock market eh. Pero ngayon si BBM, hindi. Araw-araw ibang tinitingnan nito. Ibang stock yung tinitingnan. Ibang stock. Kaya wala eh. Ibang stock. He doesn't care Kaya yung mga about us. kumpanya, hindi sila makaraise ng pera sa stock market. Kasi bagsak yung mga presyo ng ano Yes. nila eh. Saka walang, Stocks nila walang eh. negosyo na tataas ang shares pag ganito. Alam mo yung Ayala, SM, lahat sila nangalahati na yung share Oh price my nila. gosh. That's More so than bad. half yung iba. SM Prime, yung ganun. Sayang eh. So, kaya pa ba? Sa totoo lang, mga kababayan, kaya nyo pa ba ang nangyayari sa ating bansa? Kaya nyo pa ba? Si BBM, 2 taon pang ganito, walang recovery plan? Ako na lang ay magtatanong sa mga malalaking negosyante. Tama pa ba po ang nangyayari sa ating bansa? Sana ho, gumawa na rin ho kayo ng para at magsalita na rin kayo at magpakatotoo tayo. Kasi kayo po ang higit na talaga naman maapektuhan. Kasi sabi ko nga, as a businessman, you are the head of a certain corporation. Libo-libo ang inyong empleyado na maapektuhan. Pag nawala yan sa inyo, sa totoo lang, kaya nyo bang mawala ang matagal nyo ng pinaghirapang negosyo dahil lang sa ganitong liderato? Hindi ba naglabas na rin ng parang manifesto yung PCCI? Yeah, naglabas na. Tsaka, I think, Makati Business Club. Good. Oh. So, sana i-reinforce pa nila yung mga statements nila. Kasi lalo ngayon na ganito na yung presyo ng gasolina, Yeah. tsaka crudo. At Kailangan na ang talaga magsalita. US State Department ay merong comment na garapalan na ang corruption dyan sa Bureau of Customs. Sa Yes. totoo lang, sino ba talaga Ang behind it. ang protector ng Bureau of Customs? Yes. Hanggang sa susunod, dito po, walang iwasan, katotohanan lamang.